Good morning! It's Saturday once again. Nandito na naman po tayo sa SAT Medical Pearls Live. Okay. And of course, we are still on the month of National Children's Month. Kaya ang pag-uusapan po natin yung mga problema o mga nararamdaman ng isang batang lalaki. Yun, yung mga problema sa daanan ng ihi or sa reproductive area ng isang batang lalaki. Okay. So, next slide. First slide po sana. Yun. Ang napili po natin topic for today is testicular torsion. Narinig na ho ba ninyo ito, yung testicular torsion? Ito po yung biglang sasakit. Yung itlog ng isang kadalasan po sa batang lalaki. Okay? So this is a common urologic emergency for pediatric patient o sa mga batang lalaki. Okay. Dahil next slide. November still declared by the World Health Organization and our Department of Health as the National Children's Month. Kaya inaalay po natin ang November na pag-usapan natin ang urologic problems ng mga batang lalaki. Not necessarily kailangan batang lalaki. Iaano lang po natin dahil ang may mga itlog ay ang mga lalaki. So, napupunta tayo sa batang lalaki. Kaya ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Okay, so welcome everybody. We will start our discussion on the testicular torsion. Okay, next slide please. Slide please. Pero, katulad ng sinabi ko, ito ay within the katulad ng sinabi ko. Wait, medyo may yan. Ayusin ko lang po yung aking setup dahil naririnig ko ang boses ko sa Facebook Live. Dapat purong-puro, walang maririnig para maganda ang discussion natin. Okay? Okay na ba, June? Hello, hello. Gusto ko lang po i-announce sa inyo that June Cadawas is on the house. Hello, hello tayo kay June. Thank you, June, for watching. Lagi kang naririnig dito. Okay? So, text lang pag may mga comment or may mga questions tungkol sa problema ng mga batang lalaki. Yung pag-uusapan natin today is testicular torsion. Okay? So, next slide please. Okay. Ano ba yung testicular torsion? Ito po, normally, ang itlog ng isang lalaki at birth is bumababa papunta sa scrotal area. And normally, nakalaylay lang po siya. Dahil doon, meron po siyang tinatawag nating spermatic cord. Ito po yung humahawak sa itlog ng isang bata papunta sa loob ng scrotal sac. Minsan dahil sa growth and development or hindi proper ang pagbaba niya, they are prone to twisting. Dahil nakabitin siya sa spermatic cord, minsan nagkakaroon ng twisting or umiikot.
Yun po yung tinatawag na torsion. Since umiikot yung itlog, kaya tinatawag na testicular torsion. So, ano mangyayari pag umikot? Siyempre, pag umikot yung spermatic cord, pati ang blood vessels iikot din and napuputol yung blood supply papunta sa itlog. Kaya maya-maya magkakaroon ng congestion and ito po ang nagiging resulta, mamamatay yung itlog. Okay, so nakita nyo na ba po? Hello, kay Nonong Di Asas from Laguna, Santa Rosa, Laguna. Kumusta tayo dyan? Siguro naman walang ulan dyan sa Santa Rosa, Laguna dahil dito makulimlim po sa Quezon City. Okay? So tuloy tayo. Next slide. So ano po yung mga nararamdaman? Unang-una is sudden onset of testicular pain. Kadalasan po nangyayari ito sa mga bata. Or pwede rin mangyari rarely sa matatanda. But kadalasan din po nito habang natutulog. So biglang magigising ka na lang, biglang may masakit sa itlog ng isang lalaki. Para siyang sinipa kasi sumakit or umikot, nag-torsion yung spermatic cord. And there would be swelling, big sabihin mamamaga, asymmetry of the scrotum, or instead na nakapababa, biglang pahalang ang itlog. Instead na vertical, nagiging horizontal ang position ng itlog. Okay, yun yung tinatawag na horizontal testicles. Then later on, syempre mawawala na ng blood supply, magkakaroon ng congestion, ito ay mamamaga or masakit. Pag tuloy-tuloy na umiikot, since magkakaroon ng twisting, siyempre mahihila pataas yung itlog. Ito naman yung tinatawag na high riding testicles. Mahihila pataas yung itlog. Okay. So yun po, sudden onset of testicular pain. Okay, next slide please. So, paano ho ang mga predisposing factors? Number one is undescended testis or hindi masyadong bumaba yung itlog. Since hindi masyadong bumaba yung itlog, mahaba ang testicular ang cord. Kaya pwede siyang mag-kink or umikot. Pangalawa is bell clapper deformity. Maluwag yung pinaka-scrotal cup, yung tunica vaginalis. Kaya gumagalaw yung itlog sa loob, pwede rin po siya umikot. Pangatlo are testicular tumors or may namumuong tumor sa or cancer sa itlog. Kaya dahil dito irregular na ang shape, pwede rin po siyang mag-twist at magkaroon ng torsion. Okay. So, yun po yung mga condition kung bakit nagkakaroon ng testicular torsion. Kaya ko po sinasabing undescended testis, kaya karamihan sa mga bata, doon pa lang, habang bata pa lang, pag meron silang undescended testis, minsan nagkakaroon na sila ng torsion. Okay. Next slide, please. So, incidence rates, sino-sino ho ba nagkakaroon? Common to sa mga neonates or baka kapapanganak pa lang or adolescent males. Pwede rin sa mga toddlers.
Yan. Basta sa mga bata na lalaki, madalas nangyayari ito. Okay? Lalo na yung may undescended testis. Okay. Huwag kayong mag-alala sa mga babae, mga batang babae. Siyempre, hindi ho mangyayari ito dahil wala naman silang itlog. Okay. Hi to Joy Reyes. Nanonood ka. Pediatrician po yan from Bicol. Buti nanonood siya. Okay. Batiin ko rin si Johnny Lazatin. Hello, hello, Johnny. Thank you for watching. Next slide, please. So, paano ho nadadiagnose? Number one, syempre, clinical, history, and physical examination. Katulad ng sinabi ko kanina, sudden onset of testicular pain. Minsan-minsan or kadalasan, nakahiga, natutulog ang bata, biglang magrereklamo na masakit ang kanilang itlog. Okay. Pwede rin, pagtingin niyo sa itlog, instead na padiretso pababa, nagiging pahalang yung itlog. Ang forma ng itlog ng isang batang lalaki. Or kung medyo late na, syempre magang-maga o mamamaga siya or nagiging dark yung scrotal skin sa area ng itlog. Ibig sabihin talagang may inflammation na. Okay? Meron din tayong for the physical examination, yung sinasabing French sign. Pag hinila mo yung itlog, syempre magkakaroon ng stretching or makakalusot yung dugo. Minsan, nawawala yung pain. Pero sa isang batikang doktor lang ho ang pwede kasi hindi mo masyadong ma-elicit yung French sign na sinasabi. Para mas maganda po, ipa-examine natin through ultrasound examination. Makikita natin lalo na sa Doppler o ultrasound examination ng inguineo-scrotal area or sa may itlog, makikita natin na wala na siyang blood flow. Or meron naman tinitingnan sinasabing whirlpool sign sa ultrasound. Kung makita mo umiikot yung itlog, umiikot din yung paligid. Yan yung sinasabing whirlpool sign. Okay? So yun po para ma-diagnose ang testicular torsion. Okay. So, Romy Manusod, hello! May nakita na ba kayong nagkaroon ng testicular torsion? Kailangan lang ma-examine ka agad pag sumasakit. And usually, hindi talaga mapapalagay itong mga batang to. Di ba? Kay Johnny Lasatin, hello! And Nicole Chopin is in the house. Hello, hello, Nicole. Yung iyong baby boy, baka magkaroon ng ganito. Lagi mong aalagaan and obserbahan mo, baka magkaroon din ng testicular torsion. At least, malalaman mo kaagad. Okay. Thank you, Nicole. Namimiss ka na namin. Next slide, please. For the treatment, syempre, this is an emergency situation. Kailangan madala ka agad sa doktor, ma-examine agad, and para mabigyan ng lunas. Unang-una, pag ito ay nadala sa doktor, within 6 hours. 6 hours po yung golden time. Pag within the 6 hours, there is such thing as 80% chance na masave yung itlog ng isang bata. Pag pinabayaan nyo po, obserbahan nyo pa, nagdili-dali kayo at inabot ng 12 hours, only
20% chance na ma-save yung itlog na nagkaroon ng torsion. And habang tumatagal, chances of treatment or recovery will be lesser or humihina. Okay? So, importante ho, pag ang isang batang lalaki ay nagreklamo ng testicular pain, tingnan nyo kagad, pang itsura ay medyo nakapahalang and kahit hindi pa to nangingitim, medyo namumula pa lang, dalhin nyo kaagad sa isang doktor. Kahit na sinong doktor, pwede po mag-diagnose ng testicular torsion. And of course, to confirm, pwede hong ipakita nyo sa isang urologist para ma-confirm through ultrasound. Yung Doppler scrotal ultrasound. Meron po dyan sa mga taga-Medvi, meron po yan sa Medvi Medical Clinic. Hello kay Mercy, kay Arwin, nakikinig po sila. They are on the house. Stay put lang kayo. Pag may pasyenteng dumating, ipa-Doppler scrotal ultrasound nyo kaagad para ma-diagnose siya within 6 hours and malunasan ng gamot ng proper treatment. Okay. Next slide, please. Johnny Lasatin. Sandali lang. Good morning. Saan po clinic nyo? Sa Medvi Medical Clinic, dyan sa New York, Cubao. Okay. Pwede po kayo doon magpa-ultrasound. Then, kung gusto nyo ka naman pumunta sa isang urologist, nandiyan po ako sa World City Medical Center or sa De Los Santos Medical Center. Pero, since this is an emergency, pwede po kayo pumunta kahit na sinong doktor na malapit sa inyo. Kailangan po ma-detect kaagad yun. For prevention, early detection. Yun po ang importante dahil sinabi nga ho natin na within 6 hours, the golden period para ma-revert yung testicular torsion. Okay? Johnny, naintindihan? Okay. Next slide, please. So, early detection. Balik tayo sa treatment. Paano na ang treatment? Isa pa? Yon. With regards to treatment, number 1, pag maaga pa, meron hong manipulation. Yung tinatawag na detorsion. Ibig sabihin, kung umikot pa kanan ang itlog, itatry mong iikot pakaliwa manually. Minsan, nadadala po sa ganitong conservative management. Iikot mo lang unti-unti at makikita nyo maya-maya mawawala ang pain. Okay. But pag nagkaroon ka ng detorsion procedure, chances are pwede pong mag-torsion ulit yon. So, ipagbibilin nyo sa magulang or sa pasyente na pag sumakit ulit, takbo ka ulit sa doktor. Pwede rin naman kung talagang hindi mo maibalik sa normal position, ang lunas po is surgery. Tulad ng sinabi ko, surgery within 6 hours para mai-anchor mo naman yung itlog sa proper position. And syempre, matanggal mo yung pagkakatwist ng spermatic cord. Okay? So yun po ang ginagawa. Pero pag kayo ay nahuli, pagbukas nyo, at itim na yung itlog at hindi na maibalik sa pinkish or normal kulay ng itlog, ibig sabihin patay na siya, hindi na buhay yung itlog, ay kailangan po tanggalin na po ito.
Yun ang sinasawag na orchiectomy. Or kakapunin mo na siya. Tatanggalin mo na yung itlog niya mismo. Okay? Dahil ito po ay pagsisimula ng paulit-ulit na pain and possible infection later on and infertility pag pinabayaan nyo po ito. Okay? So, mas maganda ho pag nangitim na siya at hindi na kahit nyo i-detorch or ibalik sa normal position at hindi na naging pink ulit, na natiling maitim yung itlog, ay mas maganda po tanggalin na po siya. Okay? So, I think that's all. Next slide is prevention. Yung po yung tinasabi ko. Early detection. Next slide, please. For prevention, still early detection. Since ang apektado po nito ay mga toddlers or mga batang lalaki, importante po na palaging tinitingnan or dapat alam ng magulang na pwedeng mangyari sa kanilang mga anak na lalaki yung torsion. Okay? So, dapat alam nila na merong ganitong klaseng pangyayari sa batang lalaki. But, nasabi ko, pwede rin po mangyari ito sa lalaking may edad na o matanda na. Lately, nagkaroon ako ng pasyente, 67 years old, came to the emergency room with a testicular pain, talagang nangingitim na, and sinubukan i-conservative management by detortion and some medications, pero the condition persisted. Pagbukas namin, patay na yung itlog, and luckily, it is due to tumor. Meron siyang cancer pala sa itlog. Buti na lang nag-present as torsion and natanggal kagad yung cancer bago pa siya kumalat. Okay. So, I think that's it. Next slide. Maraming salamat po. Lalo na sa dumalaw sa atin, si Arwin, si Johnny Lasatin, yung mga staff ng Medview Medical Clinic, si Mercy, si Maribel Ebwe. Hello, hello. Si Nora Iglesia. Pasahin ko na kayo. Si Nicole Chopin. Ang ganda ng pangalan nito. Kasing ganda ng mukha ng taong to. Si Romy Manuzon. Hello. Si Nonong Diasas. June Cadawas. Hello, hello. June, kumusta dyan? Then, si Mark. Okay? Tingnan natin kung okay. So, kung meron kayong maranasan na to, alam nyo na ang mangyayari. Kaya importante po pag ang inyong mga anak or pamangkin ay nagkaroon ng sudden testicular pain, wag nyo pong babaliwalain. Okay? And, of course, lumapit na kagad kayo, dalhin nyo na kagad yung pamangkin nyo, yung anak nyo, sa pinakamalapit na doktor. Kung hindi kaya, sa pinakamalapit na urologist. Okay? So, syempre, pag kailangan diagnosis, nandun sa pinakamalapit na medical center, World City Medical Center kung nasa may Cubao area kayo. Then, Medview Medical Clinic kung nasa New York, De Los Santos Medical Center pag nasa E. Rodriguez kayo, within Quezon City, or kung nasa outside Metro Manila kayo, yung pinakamalapit na hospital na may emergency room at
ultrasound. Okay? Hindi lang basta ultrasound, Doppler ultrasound. Special ultrasound po yun na makikita yung flow ng dugo sa papunta sa itlog at pabalik. Okay? So I think that's all. Please click share and ipaalam nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong kamag-anak, sa inyong kakilala that there is such thing an emergency situation sa mga batang lalaki na testicular torsion. Okay? So maraming salamat po. Kita-kita tayo ulit sa susunod na Sabado, 11 o'clock, the Medical Pearls Live. Okay, bye-bye. Thank you.